14 years old lang ako nang una akong nagpunta sa Elsie Gatches Village, isang institusyon para sa mga special children. Isinama ako dito ng aking nanay na dating undersecretary ng DSWD. Tinanong ko siya noon, nasaan ang magulang ng mga batang ito? Sino ang nag-aalaga sa kanila? Miss Lucy, siya po yung si Cara. Si Miss Lucy ang focal person, ibig sabihin senior siya dito. Yes, okay. Nung bumalik ako ngayon dito after 20 years, tapos yun nga, ang task ko ay magiging house parent ako dito. Sabi ko, parang akala ko madali lang yung trabaho. Kasi nanay naman ako, marunong naman ako mag-alaga ng bata, so how difficult could it be? Tapos nawindang ako. Ito po yung ginagawa ng isang house parent. So sa ngayon, this is 10:30, dito na po tayo, snack time. Fetching and preparing the food, feeding. Ang dami ginagawa. Yes. Ilan po ang bata dito? 40. Ilan po ang gumagawa nito lahat? Sometimes two house parents. Dalawa lang po? Yes, out of 40. Ang house parent, yan yung sa labas ang tawag nila caregiver. Dito sa amin house parent, ito yung mga kawani natin na kung saan sila yung 24 oras nag-aalaga sa mga bata. Sino yung staff? Pag dumarating na Ang kakainin ng mga bata ngayon ay spaghetti and rice para mabigat na talaga sa tiyan nila. Kasi parang 2 meal yung tsaka juice. May mga ibang bata na hindi marunong kumain, so kailangan subuan. May mga bata naman na biniblend ka. na biniblend pa. Mukha yung lasa nito. Amoy halo-halo. Kasi sila ang nagpapakain. Naiyak ako talaga rin first time ko. Kasi nga yung ulam, kanin, tapos minas na ganyan. Tapos yung saging magkakasama. Tao naman sila. Sabi ko, bakit ganito yung anong pagkain? Dito na lang. Okay. Baka tumumba po, ma'am. Sige po, tita. Nung pumasok to si Ate Lucy dito, ang sabi lang niya, ano lang siya tinanong lang siya, marunong ka bang mag-alaga ng bata? Alam niyang special children yung kanyang aalagaan, pero hindi siya na-prepare na ganito kabigat yung trabaho. Pero hanga ka rin dun sa babaeng yun kasi she stayed on. 9 years na siya. Merong 20 kids na hindi marunong kumain on their own, so kailangan mo silang subuan. Ang problema, konti lang yung house parents. Siguro mga 2 lang kami. Tapos, merong isang volunteer na galing ng Upper Trainable. So, kailangan medyo bilisan yung pagkain kasi may naghihintay pa akong isa pang i-feed. Marami pa atang hindi kumakain. Buksin na natin, marami pa akong papakainin. Sobra silang dami. At yung mga needs nila iba-iba. Kaya ang hirap. Sa totoo lang, dapat talaga mga special children lang ang nilalagay sa Elsie Gatches Village. Hindi dapat kasama rito ang mga psychotic, bayolente o may mga diferensya sa pag-iisip. Pero dahil sobra-sobra ang mga bata sa mga mental hospital, napipilitan silang tanggapin ang mga kasong ganito. Meron naman tayong sinusunod na polisiya, may mga guidelines tayo. Maliwanag doon, nakasaad doon, 5 taon hanggang 65 years old na mentally retarded na bata ang tatanggapin namin
orphan, neglected, abandoned, at saka yung may kakayahang pwede pang ma-rehabilitate. Pero kung nandiyan dyan ang isang bata, kliyenteng galing sa kalsada, kitang-kita mo talaga kahit hindi ka doktor, sa unang tingin mo pa lang ay may kakulangan at kailangang i-admit mo, lalong-lalo na kung gabi, hindi mo pwedeng tanggihan yan. Kailangan daw malinis na malinis yung floor pagkatapos kumain kasi minsan daw yung mga bata, pinupulot nila yung mga maliliit na mga spaghetti or kanin na naiiwan sa floor. So hindi yun hygienic, tsaka baka makasama pa sa kanila kasi madumi. So, Ngayon, 631 na ang mga bata sa LC Gatches Village, pero 100 lang ang mga house parent. Pagkatapos po natin maglinis doon, maghuhugas tayo. ayaw nino. Ibigay na lang ito kay Cara, kay Maria, nagdududo sa Diyos. Si Maria? Maria, wah. Okay. Ay, Diyos ko, pwede bang huwag tayo dito humiga? Ay, Maria, I think the major problem is yung number ng personnel. Hindi kakayanin ng isang house parent lang yung mag-alaga ng 40. Kung gusto natin na yung mga batang ito talagang matrain, hindi kaya ng isang Ate Lucy lang o isang Ate Monina lang. Kailangan mas marami. Uy, sus, Mari. Bilisan mo na, maghugas pa ako ng plato. Mamaya na kita pupunasan, ha? Ikaw, gusto na. Ay, sorry po. Ganun lang. So, Ay, ayaw na niya siguro. Sa araw-araw na pagsasama nyo, mapapamahal ka rin mo sa kanila kahit na ganyan sila. hindi rin siya binabayaran ng milyong-milyong piso para gawin ito. Pero ginagawa niya kasi she feels na responsibility niya bilang isang Pilipino or bilang isang ina na alagaan yung mga batang hindi maalagaan ng mga nanay at tatay nila. Magpapa-toothbrush na kami ng mga bata. Ay, ang dami! Paano natin malaman kung alin ang kanino? Alin dito? Alin dito ang toothbrush niya, te? Ate, ask mo na. Maski ano lang? Oo, centralized. Centralized. O sige. O, nasa na yung ibang bata? Pila-pila na. Gusto ko, pahawak sa kanila yung toothbrush para matuto silang magsipilyo. Parang feeling ko matuturuan silang magsipilyo, pero it will take a long time. Siguro kailangan mag-devote ka ng 1 oras para lang turuan siya talaga ng pagsisipilyo. Centralized. It's just so frustrating. Nakaka-frustrate lang na you want to be a mother to these children, pero you cannot be a mother to 40 children all at the same time. Kailangan lampinan mo kasi hindi sila marunong mag-CR. Hindi sila marunong umihi ka, naaalisin ang shorts. Umiihi na sila sa sarili nilang damit. So kinakailangan, palitan mo ulit yung damit niya. Kailangan i-segregate mo yung puti sa decolor at saka yung may pupu at saka yung may ihi lang. Medyo hindi ko kinaya yung amoy kasi halo-halo yung amoy niya. Merong mga bata na nandoon pero meron ding mga bata na naka-lock dito sa kwarto kasi sila yung nag-seizure at saka medyo dangerous ba sila? Hindi naman, ma'am. Pero Tatakas, lalabas sila ng gate. lalabas ng gate. So medyo hyper daw yung mga bata dito. So kailangan nilalak sila dito sa loob ng room. So ito si Saling, hindi siya masyado lumalabas dun sa kwartong yun kasi napaka-hyper niya, nananakit siya minsan. Hindi po siya nananakit, kaya lang once na nakalabas sa room, Oo. tatalong po siya doon sa bako. Ang
ang hirap niyang paliguan kasi hindi mo siya pwedeng bitawan. Dahil pag binitawan mo siya, tatakbo siya, mga agaw siya ng mga shampoo, kung ano-ano. So, yung isang kamay mo hawak yung tabo, tapos yung isang kamay mo hawak mo siya. Sandali! Kaya niya pa rin Kala yung mo, ah. tanggalin. Gagawin ko, ma'am. Oh, sige. Kasi ma'am, kaya niya yung tanggalin eh. Okay. Magugubad na yan eh. Oh, salat. Sorry ka. Ito ang araw-araw na kalbaryo ng mga house parents sa LC Gatches. At ang sweldo nila, 8,000 pesos lang. Naitanong ko tuloy, bakit pa sila nagsasakripisyo? Pagkatapos ng ilang oras, nalaman ko ang sagot. Bye. O sige po, ma'am. Masyado siyang attached sa... Kasi yung mga bata namin, syempre, kailangan din minsan nila ng merong yayakap, yung gano'n. Ay, yung merong bata na talagang sa kanya, napakalapit. Yung talagang yakap na yakap siya eh. Si Akira. That was the first time na nakita ko si Akira na tumatawa siya talaga. Tuwang-tuwa siya na siya. Tapos tawa lang siya ng tawa. Pag nakita mo yung mga bata, dumarating ka pa lang, sasabihin, Mami Lucy. Masaya ka na kasi nare-recognize nila na ikaw ay nanay nila. Kaya masaya po ako sa trabaho ko. Tingnan mo, tali mo yung damit mo. Kung si Ate Lucy kayang mag-alaga ng 40 special children, bakit hindi kakayanin ng dalawang mag-asawa, isang nanay at isang tatay, na alagaan yung sarili nilang dugot laman, yung anak nila na nag-iisa lang? Nagpahinga na ang araw at nagtago sa dilim. Pero ang trabaho sa LC Gatches, tuloy-tuloy pa rin. Baby, yan, okay. Ano po itong mga to? Yung Tegretol. caravan po nila, yan po yung mga nagsisisure. Pampatulog. Kasi hindi sila nakakatulog sa gabi. Isa-isa naming pinasok sa kwarto ang mga bata para matulog. Very good. Sa oras na ito sila, pinakatakot na takot. Kaya daw sila nagkukumpul-kumpulan kasi nga paggabi, naghahanap sila ng yakap ng magulang. Since wala naman silang magulang, kung hindi yung house parent na meron ding ibang ginagawa, na hindi rin naman sila mayakap all at the same time, sila na lang yung nagyayakapan. Si Cynthia, kinakantahan niya. Kinakantahan niya para matulog kasi nandun siya para tingnan yung mga bata. Okay. Huwag nang iiyak, ha? Yung iyak ni Cynthia, alam kong iyak yon ng isang batang nangungulila. Okay. Huwag kitang iiwan. Sige, dito lang ako. Okay. Naiyak ako nung time na yon kasi parang ang inisip ko lang noon, ano yung nangyari dito sa batang to? Sinong umiwan dito sa batang to? And hindi na siya bata. She's 45 years old and naghahanap pa rin siya ng gusto pa rin niyang wag siyang iwanan. Every night daw, umiiyak talaga si Cynthia. Hinahanap niya yung tatay niya kasi nag-promise daw yung tatay niya na babalik. Lumipas na ang 30 years, hindi na siya binalikan ng tatay niya. Minsan na yung mga iba dyan pick up rin sa mga labas. Paano sila napunta sa labas? Alam mo po, kung minsan dinadala sa mall, iniwan sa mall, may concern na citizen na. As in, deliberate na iniwan? Opo, iniiwan minsan.
Pagkatapos ng kalahating oras, kumalma na rin si Cynthia. Pero nangyari ang hindi inaasahan. Ay, sandali. Ay, sandali. Masyadong malaki. Wag. Nagdesisyon akong bantayan si Cynthia ng ilang oras pa hanggang matanggal ang takot sa kanyang mga mata. Okay. Kinabukasan, panibagong hamon ang sumalubong sa akin. Okay, so 4 o'clock na ng madaling araw ngayon. This is my second day dito sa LC Gatches. At lumipat na tayo ng ibang cottage. Nandito na tayo ngayon sa Waling-Waling Cottage. Dito naman daw ako magiging house parent ngayon. Itong Waling-Waling Cottage, ito yung cottage ng mga bedridden. Kung kahapon, pwede pa silang lumakad-lakad. Ngayon, talagang nasa crib daw yung mga bata. Bukod sa meron silang disabilities, may special needs sila, hindi pa sila makalakad, hindi sila masyadong makakilos. Ang una atang activity ngayong umaga ay magpapaligo. Ayun. So, hi, good morning. Ako po si Cara. Ako si Yani. Hi, house parent ka rin dito? Ah, okay. Bubuhatin, kailangan mong tulong? Saan nadalhin? Hindi, i-ano na lang po natin. Saan? Sa baba? Opo. Marunong po siyang Yung bag niya. Dala-dala niya po, ayaw po niyang bitawan. Ayaw niyang bitawan. Ang sabi sa akin ng mga therapist, kung na-therapy nung maaga pa yung mga batang yon, pwede sana silang ma-straight ng ganon tapos magalaw siya. Pero yung nakaganyan, nag-fetal position na ng ganyan, sign yun na hindi talaga sila inalagaan nung mga bata pa sila. Grabe, Inday, super oily ng hair mo, ha? Lahat, inisesa niya. Tapos habang pinapaliguan niya, kinakausap niya. Yun ang maganda rin sa bata para hindi... Kasi pagkagising ng mga bata, minsan may mga sumpong eh. Ayaw magpabasa ng tubig eh. Kasi hindi kinakausap niya, inaamon niya pa. Naalala ko talaga yung anak ko. Kasi yung anak ko ganun, little girls are like that eh, na gusto nila sinusuklayan natin sila. Yun nga lang, itong mga to, hindi na sila little girls. Parang nagstay na sila yung utak nila in being a little girl. Beautiful! Alam mo, para ka ng si Princess Leia ng Star Wars. Ganda! Importante yun eh. Importante yun sa mga bata, lalo na sa mga babae. Yung sabihan ka ng nanay mo na, ang ganda-ganda mo, anak. Oh. Ang ganda! Kita mo? Ha? And I think itong mga matatandang ito, hindi siguro sinabi sa kanila ng kanilang mga magulang na ang ganda-ganda nila. Pampaganda to! Pagkatapos magpakain, nagkaroon ako ng pagkakataon na makilala ang mga matatandang bata. Maliit pa lang si Lola Glessy nang dalhin siya sa LC Gatches. Lola Glessy is what? 40 plus years old, late 40s. At hanggang ngayon, iisa lang yung kwento ng buhay niya. Na pinalo siya ng nanay niya at iniwan siya ng tatay niya. Huwag ka kumata. Bakit ganito ba yung kamay mo? Ano nangyari? Kanan papaluan nanay ko, nanalo ko sa leti. O kanan, kanan nanalo ko, nilay na ko. Paano ka napunta dito sa LC Gatches? Sino nagdala sa'yo dito? Tatay ko, Ha? tatay ko. Bakit ka daw dinala dito? O tatay ko. Bakit? Banan sa akong tatay. Iniwan ka dito? Bakit daw? Banan mo. Uwi na. Hindi na. Hindi na. Bililo ko lang ikaw. Dito na lang daw ikaw? Sasabihin, dito lang ikaw. Saan tayo pupunta? Si Glessy po, inistroll po niya para mawala po yung kanyang tantrum. Inistroll na lang po niya within the vicinity of the center. 44 years na ang LC Gatches Village. Si Lola Glessy ang isa sa mga unang pasyente rito. Dito na siya tumanda sa kahihintay ng pagbabalik ng kanyang tatay. Di ba lagi nilang sinasabi, never break a promise to a child. Kapag nagbigay ka ng pangako sa isang bata,
wag na wag mong ibe-break yung promise mo. Actually, sa maski kaninong tao, never break a promise. Lalo na sa bata kasi hindi nila nakakalimutan yung promise mo. At aasa talaga sila hanggat mamatay na sila doon sa promise na yon. Sa 3 araw ko sa LC Gatches, nasanay na ako sa bigat ng trabaho. Pero yung bigat sa puso, hindi ko pa rin kaya. Hanggang nakilala ko si Nene. Ano pangalan niya? Si Nene po yan. Nene. Nalaman ko na dati rin pala siyang pasyente. Dati hindi rin siya marunong magpakain sa sarili niya. Itong si Nene sa tabi ko, dati rin siyang dito. Pero kung dati inaalagaan siya, ngayon siya na yung nag-aalaga sa iba. Tumutulong siya sa mga house parents para magpakain sa mga bata. Nakita ko si Nene na kaya niyang alagaan ang sarili niya at kaya niyang mag-alaga pa ng iba. Na-realize ko na may pag-asa itong mga batang ito. Sinamahan niya ako, pinakita niya sa akin kung saang mga cottage siya nanggaling. Dati dito ka, ano naman ang tinuturo dito? Hi, ma'am! Kumusta po? Ako po si Cara, kayo po si... Miss Aileen. Ay, hi! Ate. Hoy, kumusta? Paputi. Ate. Alam mo. Ate. 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 Oo, Cara. Ate Cara. Ate Cara. Ate Cara. Hi, hi. Wow! Ang ganda naman yan! Oh my God! Ang galing ni Giselle! Ate. Wow! Ang galing! Ikaw nagsulat nito? Ang galing mo naman! Lourdes Gaboso! Ikaw yon? Galing mo naman! Sino nagturo sa'yo? Wow! Oh, ang dami! Marunong ka na pala magsulat eh! Ang sabi sa akin, kapag na-train na talaga sila, later on, pinapasok daw sila sa SPED school para naman maging productive sila, matuto naman silang magsulat at saka magbasa. So, natuwa naman ako doon kasi kahit papano nabigyan ako ng pag-asa na may pag-asa pa itong mga batang ito kung tuturuan lang talaga natin sila at tututukan. So, malapit na mag-alas 12, tapos kukuha na ng pagkain para isa-serve dun sa mga bata. Pero kung dati, dun sa mga ibang mga bahay, ang kumukuha ng pagkain ay yung house parent, dahil dito, lower trainable, natuturuan na sila na rin mismo yung kukuha ng pagkain nila. So, saan tayo kukuha ng pagkain? Sa kitchen, doon. Ano ginagawa nyo? Nabalat ko ni Cara. Nagbabalat ng carrots. Naku, baka masugat ka dyan. Marunong ka na? Ate, halika na. Ay, halika na. No. Bakit po natin sila tinuturuan na sila mismo yung magsilbi para sa sarili nila? Kasi nga po, para po pag nadala na po sila sa trainable na cottage, yun po kasi may task po sila weekly, may home life routine sila. Para kung ma-assign sila sa ganong task, alam na nila yung gagawin nila. Ay! Ano nangyari? Actually, ito po yun. Gina! So, ito lang po yun, ma'am. Sorry. Sino po ba talaga yung assigned? Actually, siya po.
Si ano po kasi sa Hungry for attention sila eh. So gusto nila, sila lagi yung uutusan mo, sila lagi yung papaboran mo, sila lagi masasabihan mo ng very good, ganun. So may isang bata na nang agaw ng task ng ibang bata at nag-away sila, tinapon yung pagkain. Tabi kayo, ha? Kami ma. Daw tayo buwan din dito. Ano yun? Ano? Nag-seizure siya? Sisot. Oh, ano nangyari? Sige na. Ano nangyari, ma'am? So, unti-unting namamatay yung mga brain cells every time nagsi-seizure ang isang bata. So, as much as possible, mas magandang ma-prevent yung pagsi-seizure. Ay, ninyo ang Diyos namin, bayaya, kinagalaon niyo sa aming salawa. Piniprepare namin sila sa kanilang pag-uwi. Marunong silang maglaba, marunong silang maglinis, kahit man sa paghuhugas ng plato. Before, sa bahay nila siguro, tinatali sila o kinukulong sila pag uwi nila sa bahay nila. Si Nene, kung tutuusin, kayang-kaya na niya eh. Kaya na nga niyang mag-alaga ng ibang bata. Kaya na niyang magluto, kaya niyang magsulat, magbasa, kaya na niyang maglaba, kumain by herself. Ang dami nang nagagawa ni Nene at napakabait ng batang yun. Alam nila na may nanay at may tatay sila. Hinihintay lang nila na makauwi sila at sunduin sila ng mga magulang nila. Sabi niya, dadalawin daw ako niya dito. Oh. Babait. Babait daw ako dito. Oo. Tapos? Tapos, kukuhanin daw ako niya. Mahigit 10 taon nang naghihintay si Nene. Kailan kaya siya makakauwi? Tuwing ka? Hindi. Ano? Hindi ah. Bakit? Wala na sila. Ba't umiyak ka? Hindi ah. Marami akong natutunan sa 3 araw ko sa LC Gatches. Mga bagay na babaunin ko bilang isang ina. Itinuro ng mga bata sa akin ang tunay na kahulugan ng pagmamahal. Wala ito sa itsura, wala sa salapi, kundi nasa sakripisyo at sa dulot nitong mga munting ngiti. Thank you. Merry Christmas. Merry Christmas. Salamat. At Sa mga magulang na merong special children sa ngayon at patuloy na inaalagaan yung kanilang mga anak, saludo ko sa inyo. The kids are very special to have parents like you na nagmamalasakit at nagsasakripisyo. Alis na ako. Thank you. Alagaan mo sila. Wag mo na ano. Bye-bye. Maraming salamat sa lahat ng mga bata dito sa LC Gatches kasi marami akong natutunan sa kanila. Yung pagmamahal, yung kahalagahan ng pamilya, at yung affection, and yung importance ng coming home and going home to your families. Maraming salamat at lagi kong ipagdarasal na sana one day makauwi rin kayo sa inyong mga pamilya. Merry Christmas! ang hiling ko po ngayong Pasko na magkasama tayo kahit hindi niyo po ako iuuwi doon basta makita ko lang po kayo. Ma, uwi na ako, ma. Nalulungkot ako dito. Di ako mamasaya. Tapos, dimisan ng gulang ko. Ate Emily ko, kapatid ko, kuya Jun, kapatid ko sa bahay. Sa bahay namin. Ano po,
makita ko na po magulang ko. Sana po sunduin na po ako magulang ko. Sana mama, makikita tayo ulit. Gusto ko tayo kasama. Gusto ko na rin po makita sila. Saka namimiss ko na rin po sila. Maraming salamat sa pagtutok ninyo sa Eyewitness mga kapuso. Anong masasabi ninyo sa dokumentaryong ito? I-comment nyo na yan. Tapos mag-subscribe na rin kayo sa GMA Public Affairs YouTube channel.